sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iba rin talaga itong si Senator Robin Hood Padilla. Abay, inilutang kaagad ang Sara Duterte Amy Marcos tandem sa 2028. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Good morning classmates, good morning teachers. Simula na po ang klase mga kuya, mga ateng, mga classmates, mga teachers. Abay, 27 million po ang ating mga estudyante ngayon. Abay, sana'y maayos po ang unang araw ng pasukan. At standby let, ha? Nandyan na ba ang Pangulong Marcos at si Berry, ha? Pero si Full. DepEd Secretary Sani Angara, abay, sabi sa 2x2 kanina, andyan daw sila sa Singalong. Ayan, Singalong, Maynila, ha? Sa Highway 54 Elementary School. Ay, hindi pala. Epifanio de los Santos. Meron palang ganong eskwelahan, ha? Ayan. Abay, pero dapat mapasyalan din, Mr. President, Secretary Sani, ha? Ayan. Yung most populated school dito sa Metro Manila. Yung, ano ba? Diyan sa Pasig. Uy, Mayor Bico, ha? Ready na ba yung mga laptop natin dyan? Mga iPad, mga gamit ng mga teachers at mga estudyante, ha? Sa Rizal High School. Ayan. Ay, di ba dyan ka nag-aral, Jerry Boy? Jerry ba, ha? Ayan. Dyan din graduate si the late Senate President Jovito Salonga. Marami tayong issue ngayon, mga kuyang, mga ateng. At, Madam Vice President. Abay, nagulat daw sila sa announcement ni Robin Hood Padilla dun sa Kuala Lumpur, Malaysia, ha? Ang Sara Amy tandem. Welcome back, Madam Vice President. Abay, kumusta po kayo, ha? Abay, worried ba kayo sa impeachment, ha? Dahil ang sabi po ni Senator Sherwin Gatchalian, abay, impeachment trial is still alive, sabi niya. Baka after June 26 masimulan na ang trial, ha? Abay, paano kaya yan? Pero sabi naman ng depensa, ha? Yan, ready na si Mr. Attorney ang Fortune Brothers, ha? Mr. Sig Fortune, ayan, ready na ba kayo, ha? Sa depensa ng Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Naku, Mr. Sig, baka mamiss ka ng mga Sandigan Golfers. Di ka na makapaglaro niyan pagka nagsimula ang impeachment trial. Pagkatapos malakas naman doon ang depensa, ha? Abay, sabi nga, bukod sa mga abogadong di kampanilyang Fortuna Brothers, abay, siyempre, baka kasama rin si second gentleman dyan, ha? Yung Lucas Mansa Carpio Law Office. Dadagdagan mo pa ng ng isang malaking bupete, ha?
Abay itong bupete ng ano bang pangalan ng bagong law office, ha? Abay yun daw Escudero Cayetano Marcos Law Office. Ayan, pero sabi nga Madam Vice President, ha? Ayan, abay pati ang dating Pangulong Digong mukhang hindi pa yata sigurado, ha? Yung interim release, provisional release mula po sa The Hague, the Netherlands. Kaya ang sabi ni Bertie, Madam Vice President, Kuyang Jojo Atienza, ha? Sabi nga pati si Attorney Manscarpio, ha? Don't look so sad. Don't look so sad. I know it's over. Talaga, ha? But life goes on, and this old world will keep on turning. Yan abangan natin. Anong Let's just mangyayari? be glad we had some time to spend together. Don't look so sad daw, VP Sara, pero eto mahabigan ang sada. Malungkot na malungkot talaga itong ating balitang entertainment, ha? Abay, maraming salamat nga pala Attorney Nelson Borja. Abay, hindi na po kailangan ng alok nyong piyansa. Yung bang report natin noong Biyernes po, mahabigan yung judge, ha? Yung isang judge na law professor at yung beauty queen na kanyang estudyante na naging girlfriend. Abay, meron pala silang sex video, mahabigan. Naku, talaga namang antindi, ha? Nagkaroon ng LQC judge. At dun sa law student, abay nagkaroon ng bantaan na ilalabas daw nung girlfriend yung kanilang sex video. Lang yan naman, ano, ha? Antindi naman nito, ha? Pagkatapos ano ba nangyari? Sinet up yung beauty queen, yung estudyante, mahabigan. Ayun, hinuli at nakulong ng 2 araw, ha? Naawa itong si Atty. Nelson Borja dun sa report natin nung Biyernes. Sabi niya, kasi naniniwala siya na victim yung babaeng law student, ha? Na naging kandidata pa ng Miss Tacloban. Ayan, nabanggit na natin. Sa bagay, nireport na ni Jimmy angay-angay dun sa DYVL Tacloban, ha? Nung malaman niya nga nakulong, sabi ni Atty. Nelson Borja, nag-text sa akin dito sa programa namin sa break time nung Biyernes. Tulungan natin, alam ko biktima lang yung yung estudyante, sabi niya, ha? Si judge pa naman asawa fiskal. Anak, talaga naman, ha? Kaya ang lupit po, mahibigan. Kaya lang bago pa makarating yung bail bond na ibibigay sana ni Attorney Nelson Borja, na ready pang idepensa ang nasabing law student laban kay judge, nakapagpiyansa na pala noong Biyernes. Daming bayan. Bata, ang dami nating mga issues sa mga judges ngayon na nako, ayaw ito ni CJ Alex Jesmundo, ha? Di ba yung balita pa nga natin, yung judge naman, na bagong judge na humingi ng 10 million dun sa kabila, 15 million dun sa kabila, ayan, 25 million, nagpapadagdag pa ng 10. Talaga naman ang lupit, ha? Daming bayan. Abay, huwag kayong ganyan. Pero itong, yung mga judge, sabi dito, hindi ba magaling na lovers ang mga judges? But may mga nagre-reklamo sa kanila. Ayan. Katulad isang judge din na may affair sa fiscal, di ba? Sabi, mukhang talong-talo sila ng mga jeepney drivers pagdating sa love life, ha? Sabing basta driver, sweet lover, great lover. Daming bayan. Babalikan natin yan sa ating special na balita. Eto mas malupit. Halang bagong-bago, ha? Abay, kapapasok ko pa lamang po dito kanina, mahabingan, may pasalubong sa aking magandang malaking balita. Justice Sam, ha? Isang mataas na opisyal ng pamahalaan, abay, mantakin po niyo mga
Lunes na Lunes, sabi siguro, ano ba ito, Lunes na Lunes, puro ka Marites Lakay, ha? Hindi Marites, so Maricon ito, ha? Confirm, ha, kuya mga ating. Abay, isang mataas opisyal ng pamahalaan, yung misis, nagreklamo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagsumbong sa presidente, inireklamo isang opisyal ng pamahalaan. Bakit po kanyo nagreklamo? Mas malaki daw po ang alimony nung opisyal kaysa kay Mrs. Ano ba yan? Damdamin Bayan. Alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bibisita ngayon sa isang public school sa unang araw ng pasukan. Di ba sabi ng 2x2 kanina, Let, sa Singalong daw, sa Epifanio de los Santos Elementary o High School yan. Anyway, alamin natin ang detalye mula kay Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, sisilipin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila ngayong umaga. Kaugnay ito ng formal na pagbubukas ng klase para sa school year 2025 to 2026. Makakasama ng Pangulo si Education Secretary Sani Angara at mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan. Matatandaang noong nakaraang Lunes, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Brigada Eskwela sa 2 paaralan sa Bulacan at doon inanunsyo ng Pangulo na abot sa 20,000 ang mga bagong guro at non-teaching personnel para magturo at makabawas sa administrative load ng mga teacher. Maswerte itong school na to, Lakay, kasi parang halos wala silang problema, Lakay. Yung kanilang mga teacher ay sapat, 121 teachers, yung kanilang classroom, 108 classrooms. Sana all. At yung mga, Lakay, yung student teacher ratio, yung kinder, 1:20, yung grades 1 to 3 ay 1:25, at yung grades 4 to 6 ay 1:35. So, isang shift lang sila, Lakay. Isang shift lang sila? Baka pwede yung mga kapit eskwelahan dyan na sobra-sobra estudyante, baka pwedeng dalhin dyan pagka gamitin sa hapon. Kaya lang, malayo, ayan, yung kanilang enrollees na ngayon ay nasa 3,000 na, pero inaasahan nilang tataas pa ito dahil hanggang June 20 pa pala ang enrollment. At kanina nga, dahil ito yung bibisitahin ni Presidente Lakay, ay mukhang sa mga classroom siya ng kinder si Philip mamaya. Nakita natin may mga Lakay, may din pala sa Maynila, may libreng paggamit sa mga estudyante sa public school. Oo, mula kinder hanggang grade 6. Anong mga bigay naman diyan? Narinig ko si Bal Gonzales kanina dun sa Quezon City, may bigay si Mayor Joy Belmonte ng mga notebook, mga tumbler, ano pa ba? Basta school supplies. So diyan sa Maynila, anong bigay ni Mayor Lacuna? School supplies din, Lakay, notebooks, pencil at ballpen, papel, bag, at may pa-PE uniform, Lakay. Sino man nasa Makati ngayon? Giselle, i-check mo nga sa Makati kung tuloy pa yung bigay noon ni BP Jojo Binay, Mayor Abi Binay na na hanggang sapatos, sapatos, o uniforme, kompleto yan. School supplies. Minsan may school bus pa. Mukhang yan yung nagsilbing inspirasyon din, Lakay, doon sa iba pang mga lungsod. Kasi sabi dito kanina ng principal, si Mama Janet Salanga, kahit ng mga nakaraan pa, meron na rin dito. Kahit ibang mayor pa yung nakaupo. So meron na rin silang binibigay na school supplies para sa mga mag-aaral sa public school, yung LGU ng Manila. Ayan, actually yung Makati, ewan ko lang kung nahigitan ni Mayor Bico ng Pasig. Kasi namigay din siya ng mga mga laptop, mga ewan ko lang kung sa mga teachers ba o sa mga estudyante. Ayan, kompleto rin sa Pasig, tahimik lang si Mayor Bico. Nagle-level up na, Lakay, ang mga LGU ngayon. Actually, ang sabi ng DepEd NCR, Lakay, nung may nakausap tayo, sila na rin yung katuwang nila. Halimbawa, doon sa mga iba na kulang yung classroom, sila na yung nagpapataas ng mga building. Kung halimbawa, kung hanggang second floor lang ngayon, nagiging third floor dahil sa
suporta mula sa LGU. Ayan, totoo yan. At hindi lang mga, actually in fairness, hindi lang mga LGUs, pati mga mga mambabatas natin, mga senador, mga congressmen. Naalala ko si Senator Drilon noon, yung kanyang pork barrel, inilalaan sa pagtatayo ng mga public schools. Ayan, nakipag-tie up sa Filipino-Chinese community, yung federation. Oo, Lakay, dahil marami ring mga private school talaga na ganito yung mga project, Lakay, para sa mga classroom. Ayan. Anyway, so anong oras darating ang Pangulong Marcos dyan sa may EDSA High School? High school ba? Elementary yan? Elementary, Lakay. Elementary Epifanio school. de los Santos Elementary School. Donated daw kasi ito ang tawag nila ay Mang Panyong. Ito, kasi tinatanong, bakit EDSA? Wala naman sa EDSA. Yung Epifanio de los Santos, ayan, minus A, ayan, abi niyo yung A Lolo, uncle yata ni yung dating undersecretary natin sa Malacanang, press undersecretary, yung taga Mandaluyong, magtatampo sa akin yung mga kalimutan natin manang Milky Rigonana, ayan, yung babaeng naglingkod sa 4 na presidente. 5 presidente yata. O si Yusek, nasa dulo ng dila ko. Sino nga bang Yusek ito manang Milky? Anyway, mamaya maaalala natin na taga Mandaluyong yan Ayan. Naglingkod pa kay dating Pangulong Diosdado Macapagal, inabot pa yung anak. Panahon ni dating Pangulong GMA at FBR. Anyway, sige, abangan natin yan, Miss Let, ang Pangulong Marcos. Abangan natin, Lakay. At alas 10 ngayong umaga, nasa si Presidente dito. At DepEd Secretary Sami Angara. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Naku, Lunes na Lunes, meron tayong hindi kagandahang balita. Flash Report. Flash Report! Ala, buntis, nagtatangkang tumalon sa footbridge sa Claro M. Recto, Manila. Ala, bakit? Alamin nga natin report mula kay Aris number 29, Boy Gonzales. Boy G, please come in. Bakit tatalon yung buntis? Boy, asan si Boy? Yes, Lakay. At nahawakan na ng mga MMDA at buti naman. mga pulis. Pero hindi pa sila bumibitaw dito sa railing sa footbridge Nakabad Santos at Recto Avenue. Hanggang sa dumating na yung asawa, ay ayaw pa rin na bumitaw. Hanggang ngayon, nabitawan niya yung pagkakahawak niya sa railing sa bakal. O yan po, kita sa video. Pero nakahiga yung buntis, pero hindi niya pa naitatayo. Ayaw talagang patigil itong isang buntis na babae. Kanina, nung makita ng MMDA Lakay, ay kasama yung 2 bata na anak. Naku, Diyos at ko po. pinigilan lamang ng mga naglalakad sa taas. Kaya nakatawag ng pansin sa MMDA. Andito na rin yung Manila District Traffic Enforcement Unit, mga traffic police natin, na talagang ayaw pa rin hanggang sa napahiga na itong babae. At Boy, nakita ko itong video, mukhang mga bata pa. Itong mister niya, mukhang totoy na totoy pa o batang bata Oo, Lakay, bata pa rin Anong sabi kayo rito sa Molina Enforcer ng MMDA? Ano sabi? Nakita na lang namin, pwede, nasa iba po Tapos? May 2 anak. Kasi nakagawa ka ng 2 anak. Ng MMDA, andito pa, Lakay. At andito na yung asawa. At mister. Mister niya at yung traffic police at MMDA binibigyan ng tubig ng MMDA, pero nakahiga na itong misis dahil sa ayaw sumama Yung mister niya nandito at sunday lang.
Ba't daw gusto magpakamatay si Mrs.? Buntis pa naman. Oo. Kanina, nabanggit niya rin, nitong parang hiwalayan niya. Si Mister? Ng mister, itong kanyang asawa. Sinong gusto magipaghiwalay? Si Mrs. o si Miss? Si lalaki. Ay, luko-luko yan eh. Kung kailang dalawa ang anak tapos buntis yung Mrs. hihiwalayan. Ang bira namang tatay yan. Parang merong na-discover yung lalaki kanina. Yun ang binanggit niya kanina. Kanina nakapagsalita pa itong mister, pero ngayon ayaw na muna magsalita. At alamin ko lang dito, ano sa initial na investigasyon nyo sa reto? Wala pa. Kanina ano daw dahilan? Bakit ano? Ayaw na naman, sino yung nakausap yan? Usap na, Bibo. Ano sa'yo? Sabi kasi niya kanina, suwen ng katawa. Para ang palit natin nakakapos dito pati ng babae. Yun lang. Tapos yung sinabi niya sa akin kanina niya. Taga saan itong panamin? Yung lalaki. Mabuti na dumating agad yung mga asawa. Nagulat ko na kasi asawa niya kasi hawak-hawak na. Matawag namin ng pakas sa mga katawag. Oo. Tapos yung tawag na ng pulis para galing namin na, di na matigilin dahil sa ilang tatanong. Okay, salamat si Enforcer Bibo ng MMDA. Yan, anong dahilan boy? Bakit gustong hiwalay ni Mister yung buntis na misis? Yung gusto na raw kanina, nung makausap kayo lalaki, gusto na raw makipaghiwalay pero ayaw para tumututol yung babae. Bakit naman? Siyempre, sino ang merong ikaw kaya nakikinig pala yung asawa. Ang lalaki ang merong third party lakay. May third party. Oo. Kaya nakikipaghiwalay yung lalaki. May si Mrs. Pero nung malaman iwalayin siya na kanyang mister, nagtangka magpakamatay na itong si Mrs. na buntis. Oo. Dadagugan ko itong si mister na ito, dalawa yung anak na maliit, pagkatapos buntis si Mrs. hihiwalayan. Ang bira naman ito. Ayan, ayaw talaga ito. Naitayo na, umiiyak pa rin, pero umiiga. Ilang taon na kaya ito dati? Sabi sa akin, 19 years old. 19 years old lang. Naku, Diyos ko, ang babata. 19 years old yung babae? Oo, 19 years old lang daw yung babae. Ito, kinagyan na. Yan kasama na ng mga pulis. Nabuhat na ng asawa. Alalay. Itong mga pulis. Binababa na sa Bridge sa Lakay. Itong babae na nagtangkang pagpakamatay sa pagtalong dito sa Bridge sa Recto at nagtangkang. So, buti napigilan ng mga tao na nagdadaan dito sa lugar ng MMDA. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ayan. Buti na lamang at naagapan po mahabigan, kung di kakalungkot ha. Abay dalawa anak tapos buntis magpapakamatay. Alang yan naman ha. Kaya ayan, sana'y maayos yan. Ang bihira. Ano ba nangyari kasi ha? Ano bang problema? Ayan, siyempre magiging desperado yung misis ha. Mandaki mo, maliliit yung mga anak pa, pagkatapos buntis hihiwalayan. Palang yan. Ay marupok kay dali lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Damdamin Bayan.
Balikan natin lang pang mga report. Sandali lamang, Edwin Duque, standby. Raymond at Paas, ano ang latest sa Senado sa impeachment court? Standby manang Mili Kirigunan mula sa Kamara de Representantes. At siyempre sitwasyon pa rin po mahabigan sa mga eskwelahan ngayong unang araw ng klase po ng mga estudyante. Ayan, babalikan po natin yan. Daming bayan. Kaya talaga. Sige, mamaya yung yung daw sino bang judge ang gusto niyo, yung may sex video o yung humingi ng 25 million, ha? Yun na lang yung may sex video na lang muna. Ayan, isusunod natin yan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo, 8:34. Ang oras na yan ay Sa Sister L. It's 8:40. Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. It's a happy Monday. At ano ba ngayon, Lakay? June 16. Ayan, June 16. Diyos maray na aga sa Indogabo sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na sa mga taga Jubilar Albay. Good morning. Oy, Sister L, di ba Yes, Lakay. nagtuturo ka? Kailangan daw ng mga volunteers. Volunteers. Na magtuturo kasi kulang ng mga teachers. Ayan. How I wish, Lakay, Pero kung Lakay, nagtuturo ako dun sa mga Sino nga ba yung mga street children? Street children, yes. Naalala ko, nasaan na yung ang pangalan nung taga Cavite yun, yung nagkakariton noon na nagtuturo sa mga street children din. Talaga, Lakay. Viral nung araw yan nasaan na kaya yun? May kariton siya, tapos may mga libro siya, ganyan. Pag may nakita siya mga nag-uumpo ka mga bata, tinuturuan, mga ganun ba? Gusto ko yun mobile learning. Mobile learning. Actually, binigyan ng ng CNN nung araw, kung di ako nagkakamali. Award, Lakay? Yes, Deserve naman, Lakay. I-search mo nga yan, Yuel. Hanapin ko nga, Lakay? Basta siya, Lakay, kariton. Yes, nagkakariton yan, nagtuturo sa mga bata, mga street children. Ayun, Peña Flor ba? Ayan, kita mo na, alala ni Het. Ayan. Kapanahunan pala ni Kuya Het yun. Sandali lamang, Edniel Parosan. Ako, eto mga bullying sa eskwelahan na naman. Abay, pwede nang magsumbong, Lakay. Ang mga binubuli. Pero sandali lamang, Edniel Parosa, standby manang Milky, standby Raymond at Paas. At ang sabi ni Let, maraming magseselos niya, Mr. President, naiinggit. Dahil ang Pangulong Marcos, Sister L, may palibreng pa-Jollibee daw siya sa Epifanio de los Santos Elementary School. Naka-off mic ka. Ayan. Meron pa Chicken Joy, Lakay. Parang bet ko yan. Parang chicken saka spaghetti pataas yan, Chicken spag, Lakay. Favorite namin, chicken spag. Mula kinder hanggang grade 6. Sana all. Sana all. Chicken spag. Swerte naman nung outlet ng Jollibee dyan sa marami-rami yan, Lakay. Ilang libo yan. Kakayanin kaya ng isang branch? Ayan. Libre ang unang recess na may estudyante sa Epifanio de los Santos Elementary School. Ayun si Efren Peña Florida. Ayan, kita mo na. Peña Florida. Naalala ko yan binigyan ng award ng CNN ba? Ayan. Anyway, alamin natin ang mag-report ba si Let? Si Edniel. Ayan. Si Edniel muna, Lakay. Dahil ang 911, ito yung sinasabi natin kanina, pwede nang tawagan, Lakay, para sa mga kaso ng bullying, kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon yan, Lakay, mismo sa PNP Chief. Alamin natin ang detalye. Pero alam mo, magsisimula dapat yan sa campus yan, sa classroom. Dapat ang mga teachers maaga pa, ang mga principal kasi kung minsan Sister L, yes, Lakay,
yung magulang nung nambubuling estudyante, pagka malapit kay teacher o kay principal, binabaliwala lang yung mga reklamo. Oo, totoo yun, Lakay. May diba, mga ganun yan? ng insidente. Oo. Yun yung kumbaga yung realidad. Yes. Oo, pero sana ay wag naman pong ganun. Dapat walang ano yan pagka Wag baliwalain. pagka-bullying na yan, kahit na madalas ang regalo nung teacher. parent nung yung parent sa teacher. Pagsabihan. May ganun, Lakay, no? Sip-sip. Yes. Pinaganda ko na sip-sip. Huwag natin i-filter, Lakay. May mga ganun So dapat mga teachers at mga principals maagap din po kayo, ha? Hindi porke nagbibigyan ng regalo yung parent ng bully, pikit mata na lang tayo. Deadma na lang. Okay. Eto na. Alamin natin ang detalye ng report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, tiniyak ng pambansang pulisya ang ugnayan nito sa mga paaralan para masiguro yung kaligtasan ng mga estudyante ngayong pag-arangkada rin ng pasukan. Ayon kay PNP Chief Police General Nicholas Torre III, kasama na dyan yung pagbabantay kontra bullying na maaring mangyari sa loob man o maging sa labas na eskwelahan. Sa pag-ikot ni Torre sa ilang public school ngayong araw sa Quezon City, sinabi ng top cop na maaring itawag sa 911 maging ang mga insidente ng bullying at kahit anong may kinalaman sa seguridad ng learners o itong mga estudyante. Kapag natanggap umano ng police station, so commandos itong sumbong, sila rin mismo ang magpapaalam sa mga schools division o tanggapan ng DepEd sa mga lokalidad para sa karampatang aksyon. Nauna rito, 37,740 na mga pulis ang itinakalap ng PNP para tumao sa 45,974 na paaralan sa buong bansa. Gugunit ang kabilang sa mga reformang nais ng pulisya sa ilalim ni General Torre ay ang pagpapatupad ng 5-minute response sa mga insidenteng itatawag sa hotline ng 911. Alam mo Ednya, sabihin ko sana dapat di na nakikialam mga pulis Minsan nga pala may mga bully sa high school, Sister L. Yan naman nakakatakot na yung mga malalaki na May mga gumagamit na ng mga armas na, ganyan. Yan talaga isumbong sa pulis. Tsaka Lakay, di ba nalala mo bago lang matapos yung school year ng nakaraan, itong pinakahuli, may mga nagbabiral may mga stabbing incident pa nga Lakay. Yung mga nagbabiral sa Facebook at may estudyante nga dito sa Pasig nga recently nag-viral na tinarakan ng kanyang kapwa estudyante. Naka-uniform pa man din ng Pasig LGU. Ito yung nangyayari na minsan may bullying kasi Lakay na hindi nangyayari sa loob ng eskwelahan, kundi sa labas, yung mga abangan ba? Ay, oo, totoo yan. Abangan sa yung iba mamaya, labas ng munda kapag labas, gano'n. Okay, sa loob ng CR, yung isang pamangkin ko, nagreklamo yan kinoko rin sa CR, binubuli sa CR. Correct. Pero sa kabilang banda, tama rin naman Lakay yung sinabi mo na yung presensya ng mga pulis siguro sa loob ng mga eskwelahan. Yes, malaking bagay yan. Siguro dapat i-minimize. Kasi nga, mga estudyante pa yan, mga minor de edad. At kahit diba sa mga state university sa amin, sa PUP, at sa ibang eskwelahan, for example sa UP, itong mga college na ito, pero hindi nga pinapapasok dyan ng military dati diba? Dahil malayang institusyon. Pero sa sitwasyon kasi ngayon, Edniel, police visibility lang naman mga iikot lang naman dyan. Para may sense of security ba ang mga estudyante at lalo mga magulang. Mga magulang, tsaka teachers. Yun nga, Lakay, tsaka personal na pinuntahan ni General Torre kanina itong mga public school principals para at least parang doon sa mga opisyalis na kagapa yung pulisya. At kapag labas ng mga chikiting natin, sa mga magulang dyan na nakikinig, paglabas na yung mga learners sa labas ng kanilang mga gate na eskwelahan, ay may mga pulis na mag-secure sa vicinity ng kung tawagin nga ay school zone. So at least, yan ang gusto ngayong iparating ng PNP. Tingnan natin kung paano mag-play out. Lalapat ng bago rito, yung 911 na pwedeng gamiting hotline sa emergency situations, ay pwede na rin palang gamitin laban o para i-report ang mga insidente ng bullying, Lakay at Sister L. Sino rito mula sa bahagi ng Philippine National Police, ito si Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan, maganda yung ginagawa mo, PNP Chief, General Nicholas Torre III.
Alam mo, Malakay, nakakatuwa, no? Kasi parang talagang pinapaigting niya talaga. Yes. Oh, huwag kayong upo-upo dyan sa mga presinto. Lumabas kayo dyan. Yan ang police chief. Saka maganda, Ayan, Lakay, oo. nag-iikot talaga. Ilang, ito mga nakaraan din, Lakay, nag-iikot siya. Naalala ko to si General Eliazar eh. Ayan, Ay, oo, di ba? si Guillermo Eliazar, ha? PNP Ang chief police dati. natin, Yes. alerto, ha? Tsaka hindi natutulog. Oo. Pag tinawagan mo ng araw, gising, nagigising, sumasagot. Bagay, kailangan nating hepe ng pulisya, ha? Para yung mga tauhan din nila hindi tutulog-tulog. Yes, Ayan. oo. Dahil kung tutulog-tulog yung hepe, yung mga tauhan tutulog-tulog din. Baka mamaya sabi niya, pabanjing-banjing lang din yung iba. Pero at least yan, Lakay, nakikita natin, yung pinuno talaga nagtatrabaho. Ay, mahihahiya naman yung ibang paupo-upo lang. Ayan, ay classmates, naku, marami inggit niyan, sana all. Sino pang reporter natin sa Pasig, ha? Si Edniel, Lakay. Si Edniel din ba? Edniel yung most populated school sa Metro Manila, ha? Actually, nalagay po in Asia yata eh, ha? Asia ba yun? Oo, na pinakamarami estudyante ang Rizal High School. Ayan, oo. Parang nabanggit na din dati ni Edniel yun, Lakay, yung Rizal High School. At kung may bigayan ng mga school supply sa Manila, kina Mayor Lacuna, Joy Belmonte ng Quezon City, Makati, ano naman kaya ang binibigay ngayon ni Mayor Vico Soto? Makati is mga Binay, Lakay. Ang Binay. Pasig si Mayor Vico. Oo nga, kaya... Sa Makati, Lakay, default na nila yun eh. May sapatos, may bag, may mga... Kuya Greg, si Kuya Greg, Lakay. Kaya nga yung si Greg, mga anak niya, Taguig pero ini-enroll sa Makati. Walang problema to si Kuya Greg, Lakay pagdating sa school supplies. Oo, kasi... may sapatos nila kay Airbinay. Airbinay yun, ayan, diba? AB. Ayan. Airbinay. Ayan. Wala silang problema ganyan sa ang kailangan natin. ganyan, Lakay. Alam mga LGS na malaki naman ang kita. Ayan, maglaan din kayo ng suporta sa mga constituents yung mga estudyante. Sandali lamang, Raymond, ano ang latest sa Senado? Kumusta ang mga senator judges natin? Lalo marami nagulat dun sa sinabi ni Senator Robin Hood, ang best friend ni Senator Joel Villanueva. Close naman sila. BFF na sila ngayon. Magkakampi pala. Magkakampi naman talaga sila daw, Laka. Pero akala hindi kakampi. Ano, gusto mo? Saan ka tayo? Wow, mali. Wow, mali lang daw, Lakay. Wow, gusto mo, mali. sa labas tayo. Mga tayo. Sige nga, baka matay nga. Sandali lamang sa ating mga reports. At nako kayo talaga, ang dami nag-aabang dito. Sister L. Hindi ho po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Yes, sabi na ating bubuit Senator Jinggoy, yung candidate ng Miss Tacloban Beauty Contest ay nakalaya na matapos kasuhan ng kanyang lover boy. Bakit naman na kasi isang siya, judge. Bakit naman kasi siya nag-extort? Alamin natin, Sister Ella. Pero alam mo, sabi nga ng mukhang victim yung babae, Sister Ella. Yes. Naku, nabaliktad ba ba? Patay tayo dyan. Dahil ayon na sa ating bubit, Sister L, alam mo ba na itong law professor na judge na ito, Chief Justice Alex Jasmundo, good morning sa mga gods of Padre Faura, Ang daming nakikinig sa atin at ang daming na nagtatanong, sino ba yung judge na yan? At yung judge na humingi ng 25 million. Gusto ko yung humingi ng 25 million, pero ito interesting din kasi nagpadagdag pa ng 10. Ang kapal ng mukha Lakay, baka naman hindi matanggal yun Dapat tinatanggal na Ay, sinabi mo At ayon na sa ating bubit, yung estudyante na eto may picture ako rito, Sister Ellen. Juris Doctor ang inaano niya, diba? Ayan, Juris Doctor yan ba ang tawag ngayon sa law? Ayan. JDO, Lakay. Juris Doctor. Anyway, law student, Sister L. Itong babaeng naging kandidata, Sister L. Muntik nang maging beauty queen sa isang local beauty contest dyan sa Tacloban.
Parang Ted Filon, bakilala mo to pre, ha? Taga-Tacloban. Ay, Kuya Ador Andrada, ha? Ayan. Ayon sa ating bubita, Sister L, itong estudyanteng beauty contestant ay nag-enroll sa law school. At ayon sa ating bubit, at dito ay naging professor niya si Jads. Naging professor niya pala. Sister L. Akala ko naman hindi. May history pala. Yes. Alam mo kasi lakay, maisingit ko lang. Nung hinahanap ko yung report niyan na ginawa natin ng balita, di ba? Hinahanap ko, alam mo ba, sobrang kulang ng detalye yung nakapost sa Facebook page. Alam mo kung bakit? Bakit ganon? Walang binanggit na may involved na judge. Walang ganon, lakay. Kaya ko kinulit si Jimmy Angay-Angay at saka yung ano ba yun? RACU. Ayan. Yes, RACU. Regional Anti-Cybercrime Unit. Dyan sa PNP sa Tacloban. Yes, abay, bungad pa lamang Sister L ng report namin ni in-report ni Jimmy Angay-Angay sa break time. Actually, dun sa Rapido pa binireport yan. Yes, Rapido. Kaya hindi masyadong kompleto yung detalye. Anyway, nakikinig pala sa atin itong magaling na criminal lawyer din. Attorney Borja is the name. Ayan. Itago natin sa pangalan, Attorney Borja. Birthday boy. Ayan. Belated happy birthday, Attorney Nelson Borja. Okay. Bungad pa lamang nung balita, na-sense na niya. Na-sense na niya kung anong problema, Sister L. At mukhang tama si Attorney Nelson Borja. Na nag-offer nga dahil inaresto, nakulong yung babae. Diyos ko, ha? Beauty contestant, makuya mga ateng. Abay, nakulong ng 2 araw. Kaya nga parang naano din ako, lakay. Sabi ko parang yung personality ng babae, parang ang layo para mag-extort ng pera. Mukhang ginawa ng kwento ng lover boy na judge. Ayan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit, Sister L? Bakit? Abay, pati mga law professors, ilang judges pati nakakilala kay Judge. Galit kay Judge. Yes. So may something kay Judge. Alam nila, Sister L. At ayon na sa ating bubit, dahil naging estudyante nga ni Judge itong nasabing siyempre maganda, ayan, na-attract siguro si Judge. Niligawan itong estudyante, Sister L. Tingnan mo, mayroon ka pang kaso. Nagkaroon sila ng love affair. Bawal yun, lakay. Kaya nga may sex video Ayan, nabira naman si Judge. Tapos may mga pictures pa sila together na kung ano-ano pa. May asawa ba si Judge? Asawa ni Judge? Piskal! Patay tayo dyan kay Judge. Magtago-tago ka kung nasaan ka man ngayon. Kaya galit na galit yung misis na piskala. Siyempre, skandalo, Sister L. Baka kaya binaliktad lakay. Yun na nga. Ayan na nga ang ayon sa ating bubita, Sister L. Nalaman ni misis. Ayan. Pero alam mo, sabi ng ating bubita, Sister L, may pagka-notorious itong judge na ito. Notorious? Alam mo kung bakit? Sinuspend na sa College of Law sa pagtuturo. Kaya pala sinabi dati. Yes. Dating nagtuturo. Okay. Sinuspend na siya sa pagtuturo. Alam mo kung bakit? Masyadong pabling si Judge. Ano ba yan? Di ba nakita mo yung picture? Hindi ko pa nakita. Si Teya pala nakita. Mamaya ipakita ko sa yung picture. Kung makita mo si Judge, parang hindi makabasag pinggan Sabi nga nila parang tawag doon, hindi makalo ng lutong kamote. Marami na pala siyang nadali mga estudyante, Sister L. Grabe naman yan. Bakit naman ganun? Isa pa naman siyang huwes. Yes. Judge, kaya nga sabi nga natin, Bubit, yung ibang kapwa niya, Judge, dahil sa ginagawa niya, may magalit sa kanya. Kasi yung reputation ng field ng trabaho nila, nadudumihan lang. At saka hindi lang yan, Sister L. Yung law school na pinagtuturuan niya,
kung judge ka, yan ang gustong-gusto ng mga law school na magturo dahil practitioner. Practitioner ka. Mas maituturo sa estudyante talaga. Sinuspend, hindi pinatigil sa pagtuturo, Sister L. Huwag na sana pabalikin. Dahil mga reklamo, hindi niya gayahin yung professor ni Justice Japardi Maampaw ng Supreme Court. Ayan. Hi, Justice Jap, good morning. Ayan. Sabi niya, nananahiyo, dadamay mo na naman. Alam mo yung professor ni Justice Japardi Maampaw ng Supreme Court. Yung professor din, pero hindi yata judge. Ayan. Okay. Niligawan din yung kanya estudyante, Sister L. Tapos? Nagkaroon sila ng affair. Pero iba yung professor. Bakit? Pinakasalan yung estudyante, Sister L. Pero bawal yun yung relationship between teacher and student. Byuda si professor. Okay. So nagkatuluyan sila. Actually, walang problema. Pero ang problema lang doon is estudyante pa kasi. Yes. Dapat pinagraduate muna, Lakay. Magkakilala din kasi ako, Lakay. Ganyan naging asawa niya. Talaga pero high school to, Lakay. High school? Grabe naman. Kaaga naman yan. High school, Lakay. Tapos after... pinatapos muna ng college, siya ka pinakasalan. Talaga? Talagang pinagraduate love niya, muna. True love talaga ito, Lakay. At least magandang love story yan. At pares na silang teacher ngayon. Yes. At hindi katulad nito, ewan ko lang ay maingat yung mga taga-investigador ng PNP dyan sa Tacloban Dahil sa nangyari, Sister L, bakit hinuli itong yun nga, Lakay, law student na babae na dating contestant sa beauty contest? Abay, Sister L, ang aligasyon ni Judge, si Judge ang nagreklamo. Kinasuhan itong babae, Sister L, law student. Kasi daw binablockmail siya. Yes, sinabi, binablockmail daw, ine-extort daw po. Yun nga 100, ay lang ba yung Lakay, 350,000 daw ang hinihingi nitong law student sa kanyang dating lover boy na Judge. Abay, nagkatawaran na, Sister L. Dun sa complaint ni Judge, ayan, naging 50,000, ayan, ang unang down payment, yung parang hulugan. Parang gagawin nga daw nilang hulugan, kaya initial 50,000 muna. Yes, hanep naman. Ano kaya, alimony ba yan? 350,000. At ang nangyari, Sister L, noong Miyerkules last week, before Independence Day, sinet up ngayon, Sister L. Nag-usap itong si law student at saka si judge na professor magkita sa isang lugar at doon ibibigay ang 50,000 pesos, Sister L. At ayon sa ating bubit, sila ay nagkita. Hotel ba ito? Ayan. Restaurant daw, Lakay Restaurant. sa loob ng isang hotel, pero restaurant sila nagkita. Ayan. Ayon sa ating bubit, sila ay nagkita sa... Anong hotel ba ito? Sogo. Ay, hindi pala. Sila ay nagkita sa isang hotel na ang pangalan ay asan na yun? Anong pangalan ng hotel, Lakay? Huwag mo nang pangalanan. Summit Hotel, Sister L. Ayan. Summit pupunta Hotel. yung mga sa Summit Hotel. In-advertise. Ayan. Nagkasundo si Judge Professor at ang kanyang law student alas 2:20 ng hapon noong June 11, araw ng Miyerkules sa Summit Hotel, Maras-Baras, Tacloban, sa harapan ng Robinson's Place. Kompleto Kompleto ang detalye. Ayan. At pagdating dun sa lugar, nung nagkita na si Judge, law professor, at ang kanyang dating girlfriend na kanyang estudyante, doon na dinakma ng mga ahente ng Regional Anti-Cybercrime Unit
sa nasabing entrapment operation. Wow, yung bata, ayan, kinulong dahil walang pera, Sister L. 2 days nagdusa sa kulungan. Oo. Bawal. Ayan. Nung maring sa atin ni Attorney Nelson Borja, may naamoy ako hindi maganda nila kayo. Tulungan natin yan. Sabi mo dun sa dun sa Leyte, ha? Kung magkano ng piyansa, piyansahan ko yan. At ako magiging lawyer niyan. Wow! So, ang abogado niya ngayon ay si Attorney Nelson. Hindi pa sila nag-uusap kasi pero nakalabas na lakay. Nakalabas na nung Biyernes. Ayan. Siya ay nag-bail ng 10,000 pesos. 10,000. Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang judge at ang law student ay malalaman natin ang detalye makalipas ang pamimigay ng regalo ni Sherwin Alfaro sa atin. Akala ko tatapusin na Teka muna. Baka mapanis yung pera. Baka mapanis yung pamigay ni Sherwin ha? Bawal paghintay ng grasya. Baka magtampo ang grasya ha? Dito muna sa ating DZRH, malakas promo mula kay Sherwin Alfaro at nasa Laurel ayan. Sa barangay As Is. May mga yan. Barangay As Is, Laurel Batangas. Ninong Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong araw ng Lunes? Nako, lakay, napakaswerte nitong ating winner dito sa barangay As Is. As Is talaga, lakay, yung pangalan ng barangay. Dahil nung unang panahon, lakay, nung panahon na may dumayo daw ditong Amerikano, lakay. Sinabi na everything remains as is. So, pinamalita sa mga tao rito na ang barangay na ito ay papangalan ng As Is. Yan palang history niyan, parang Tagaytay yata. Ayan, Tagay. Kaniging Tagaytay. Malamig Tagay. Di ba yan? Kaya naging Tagaytay yan. Pero, ito hindi invento dahil talagang solid na nakikinig at nanonood sa DZRH araw-araw. Itong napakagandang bahay na ito. Ikaw naman pagkali. Ganda naman ang bahay. Pang nakaka-LL yung bahay. Kaka-relax. Magandang umaga. Pangalan niyo po? Elizabeth Arellano. Elizabeth Arellano. Ano niyo po yung artistang si Rihanna? Pinsan. Sabi na nga pala kay pinsan niya? Antas sa Amerikano talaga nagpangalan sa barangay na to na As Is. Kaya ganun. May mga kamag-anak na Amerikano to, si Rihanna. Kasi kamukha niya si Rihanna, yung singer, lakay. Ganun ba? Oo nga. Pakantay mo nga si ate. Natatawa tuloy si Nanay Elizabeth. Ella. Yun na lang. Anak na rin. Ala kamag-anak na, nakakanta, lakay At tuwing umaga, ang happy nyo, ang ambisyon nyo, manood ng TV. Ay, pinapanood nyo DZRH. At sino paborito yung announcer tuwing umaga? Bigyan ka agad na regalo si Ate Elizabeth. Agad yan. Huwag ka nang patagalin yan. Diba? Kaway ng kaway. Nakausap niya yung sarili niya sa TV. Ito yung kayo para hulog kayo ng langit. Kaya pala masakit ang balakang ko. Hulog kayo ng langit. Pero bigyan mo ng vitamin si ate. Lakay, masiglahin si Nanay Elizabeth. Eto, meron siyang vitamin E. Ayan. Thank you, sir. Malalasin kami mamala. Wag maglalasing ate, ang barik niyan 3 kutsarita lang. 3 kutsarita lang.
Prescription ng doktor yan. Thank you. Ayan. At siyempre, para may laman ng tiyan, lakay. Para hindi magka-ulcer. Tama-tama. Malapit na ang birthday ko. Aba? Birthday pala. Ng birthday. June 25. Aba, dagdagan mo na 1,000. Birthday pala ni ate. Oh, 1,000 pa daw, Ninong Sherwin. Dagdagan mo na 1,000. Baala eh. Dagdagan pa ng 1,000. Dadagdagan pa dahil pa birthday. Birthday. Ala, paano mahapakan yung kanilang mga kapitbahay kung 1,000 lang yan? Dagdagan mo na 1,000 yan para buong barangay. Oo, marami-raming pansit yan. Tuwan-tuwa si Mami. Happy birthday, ate. Ayan. Happy birthday po. At birthday na lakay, kailangan may handa. Ito ang Diesel H Grocery. Thank you. Kaya may pansit bihon dyan. Ayan, may spaghetti pa. Oo. May pansit bihon, may pansit canton, may spaghetti. Nakapaghanda. Oo. Ihanda nyo lahat yan. Ayan. Bigyan mo ng t-shirt si ate para iyan na isuot niya sa birthday niya. Ayun. Oo. Para maganda ka sa birthday mo, unahin muna nating isuot ang uniforme. Ang uniforme ng kagandahan, ang DZRH t-shirt yan para uniform nyo sa birthday niya, Mami. Thank you, sir. Thank you. Ayan, para si birthday girl feeling Queen Elizabeth. Ayan. Oo, lakay magbumukha siyang Snow White. Kasi naka-white t-shirt. Snow White ng Laurel. At syempre, meron pa kasama yan na puting-puti din. Puting-puting bigas. Ang DZRH na imbag na bigas. Aba, kumpleto. Ayan na. Oo, naku, maraming salamat. Pwedeng pang aros kaldo yan, ate. Oh, lakay, birthday ang handa, aros kaldo. Parang may sakit. Aros kaldo. Sige, pansit naman. Pang long life. Ayan, pang long life. Ang uso dito, gotong Batangas, masarap sa kanin. Ay, oo. Barato. At ang hadado, kaping barako. Ayun, tagal naman. Lugaw ng aros kaldo na may kaping barako. Kaping barako. Meron na yung coffee, di ba, lakay? Oo, may. Matalasin kami. Ayan. Thank you. Salamat po, sir. Okay, happy birthday. Happy birthday, Ate Elizabeth. Mabuhay po kayo. Ingat. May have more birthdays to come. Kayo nalangit sa akin. Ayan. Good health. Long life and more blessing. Ayan. Okay, nga Rod. Taga-barangay as is. Hindi tayo mo sa birthday mo sa 25. Samanta po kay Gito. Ala, nag-imbita nga. Nag-imbita na. Buong barangay as is. Ayan, inimbitahan. Mag-iinuman ng isang bote ng Emperador. ng vitamin E. Kaya tagtatatlong kutsarita lang sila kaya malalasin to mga to. Baka may dagdag ka pang vitamin E dyan, Sherwin. Dagdagan mo na. Baka mabitin si ate. Meron pala kay. Dagdag. Saka natin ng vitamin ito si Nanay Elizabeth. Gawin mo dalawa yan. Ano mga bisita mo sa birthday mo? Mga kumare, kaibigan. Ayan, Marites ng at least. Opo, kapit bahay. Ayan. Marites ng at least, imbitado lahat. Mga kumaring manginginom din. Mababarik. Mababarik Oo. Kaya naman masaya dito lakay sa 25 sa Biyernes. Okay nga Rod. Ano, Miyerkules yan? Miyerkules. Sa Miyerkules pala. Miyerkules pa. Ayan na, yan o, dalawa na lakay. Ayan. Birthday na birthday si Elizabeth. Lalasihin yung aking bisita. Drink ka moderately, ate. Ayan, huwag maglalasing. Makakita ka mga 70 years old, nag-iinuman. Imbis na nagpuputo, hindi, nag-iinuman, nagtatagay, nagbabarik. Ayan. Basta payo po. Salamat sa inyo. Basta payo po ng Emperador Ate Elizabeth ay drink responsibly. Ayan. 3 kutsarita lamang po. Okay po. Happy birthday, ate. Thank you, sir. Sige po. Batiin niyo ko sa birthday ko. Sige po. Ayan. Ay, sige po. Ayan. Happy birthday, Queen Elizabeth Arellano. In advance. Ayan. Mukhang gusto pa magpa-live TV coverage sa Elizabeth. Imbitahan yung RHTV para i-document yung kanyang debut. Okay nga, Rod. Debut. Yan, maraming salamat Nanay Elizabeth. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa saradaling winner sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sugar in Battle para DZRH.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Happy birthday! Thank you, sir! Happy birthday, ate. Ayan. Thank you po. God bless po. Daming Bayan. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at congrats at happy birthday in advance kay Ate Elizabeth Arellano ng As-Is, Laurel, Batangas. Standby Edwin Duque, Manang Milky Rigunan. Standby Giselle Ricafort, ha? Nako, 18 OFW na apektado sa tensyon sa Middle East. Ayan, yung palitan ng missile ng Israel at Iran, magbabalik bansa na. Ayan, 18 lang, ha? And dahil mga OFW sa Israel, ha? Yung iba yata lakay, parang sabi, katulad kanina may na-interview ang Dos por Dos. Sabi niya okay pa naman daw doon, kaya mag-i-stay siya doon. Pero kahit na, ha? Ayan, ang mahirap doon, yung international airport nila sa Israel. Yung Ben Gurion International Airport. Tinamaan ng missile na pinalipad ng Iran. Ha? Kaya hindi yata magamit yung airport nila ngayon. Ayan, so mahirap yan ang malungkot. maipit kasi lakay So sana bilisan ng OWA at DMW ang repatriation. Ayan na, may away yung dalawa Parang ang pondo yung pondong 1.4 billion ginamit sa halfway house, kaya wala naman pinalitan na lakay pinalitan na. Wala na ba si Arnel? Yes, pinalitan na siya lakay. Oo nga pala yung mayroon na tayong OIC. Okay, sige. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:15. This time check is brought to you by... Pinaligayan si Judge Grabe na. Ay, sorry. Hindi ako ready lakay. Sige ba ready? Hindi ako ready. Alam mo naman ako masyad. Ayoko nakakarinig yung mga ganyan. Sabi ng mga basher ko, ay hindi bagay sa'yo. Huwag ka umarte. Sandali lamang para matapos na yung isyong yan, Sister L. Ayan, kung sino yung judge at beauty contestant na yan, na muntik pa maging Misa Tacloban. Tapos ipapakulong lang. Diyos ko naman. Kawawa naman. 2 days na nakulong, Sister L. Yan. Nahuli yung Attorney Nelson Borja. Pero anyway, ha? Baka kung wala pa siyang lawyer, ayan, pwede ka nang mag-abogado, ha? Pero report mo na ni Giselle, Sister L. Eto muna, 18 OFW na apektado ng tensyon sa Middle East. Nakatakdang magbalik sa bansa. RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Sister L, nakatakda na magbalik Pilipinas ngayon yung 18 overseas Filipino worker na na-stranded sa Dubai dahil sa tumataas na tensyon ngayon sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers, nagmula yung ating mga kababayan na nagpa-repatriate sa gobyerno doon sa Tel Aviv at Jordan bago sila na-stranded sa Dubai. Sasalubungin sila ni Migrant Workers Secretary Hanseo Kakdak at OWA o Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Ibon POI kaunan dito sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Una nang inulat ng Department of Foreign Affairs na 4 na Pilipino yung nasugatan sa Israel. Dinala ngayon sa pagamutan matapos yung pagdante ng Iran. Sa talapa na nabanggit ng kagawaran, mahigit 30,000 yung mga kababayan natin sa Israel habang mahigit 1,100 naman yung mga kababayan natin na nananatili ngayon sa Iran. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Giselle Ricafort. Ayan, bilisan natin Secretary Kakdak. Sa bagay, pakiramdaman din natin pagka yung mga ibang nationalities, ayan, yung mga embassy dyan ay nagkakandara pa ng i-repatriate yung kanilang mga kababayan dyan, ay sumabay na tayo. Gagalaw na rin. Mahirap na lakay pagka nagkaipitan Ayan, sinong pumalit kay, di natin tanong Yvonne Kaunan ba yun, lakay? Yung pumalit kay Arnel Ignacio? Yes, siya lakay. So, kumusta kayong halfway house kung magdadatingan dito yung mga OFW? Doon ba sila mag-i-stay muna? O diretso ihatid na sila sa kanilang mga bahay? Kasi marami silang programa para sa mga OFW. Kaya lang ang malungkot, Sister El, yung halfway house na binili ni Arnel Ignacio na 1.4 billion. May structure na pala yun, 4-story building yata. Pinag-iba.
Bakit? Yung nga ang yan ang malungkot doon eh. Samantalang pwede na sanang tirhan yun. Bakit pinag-iba, Lakay? Yan ang malungkot dyan, Sister L. Naku, sayang naman yung ginastos na pera doon. Alam. Damdamin Bayan. Report mo lang kay Edwin Duque. Manang Milky muna, Lakay. Si Milky muna. Mga makikita nga problema ngayong balik eskwela 2025. Actually, Lakay, ang isa sa mga ilan sa mga binabanggit na parang problema pa rin daw, sabi ng Alliance of Concerned Teachers, Lakay, yung kulang na classroom pa rin. Yun talaga yung concern nila na baka magsiksikan pa rin yung mga estudyante. Pero dapat daw Buti yan. na lang, buhay pa yung mga Marcos prefab classrooms na ipinatayo pa ng dating Pangulong Ferdinand Edrel Marcos Sr. Hamantakin mo yan. Ilang dekada na, Lakay. Ilang dekada. 50 years na yata yan. Buhay Kaso, pa. ang problema yata, Lakay, later on, kailangan na rin ng isa ilalim sa Siyempre, parang luma na. para ma-check din yung kung matibay pa rin ba yung mga building. Ayan, kasi noon nung panahon ni Apo Marcos walang commissioner Nadidiretso lahat, Lakay. Buhos lahat sa proyekto. Yes, ayan, hindi sabi standard. Kaya kita mo, 50 ilang dekada na, buhay na buhay pa. Hindi pumapasok. Marcos Prefab. Lakay, walang dinadaan ng bulsa. Oo. Again, dami ng commissioner. Ayan, ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Pero ito, dapat daw yan matugunan sa pagbubukas ng 28th Congress. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, bibisita ang grupo ni na House Deputy Minority Leader Franz Castro sa iba't iba mga paaralan sa Metro Manila sa pagbubukas ngayon ng klase. Bahagi ito ng Balik Eskwela Initiative kung saan kukonsultahin ng mga school administrator, faculty at staff tungkol sa mga isyong kinaharap na mga pampublikong paaralan. Gusto rin maimbisigahan na Castro ang matagal ng problema gaya ng pagsisiksika ng mga estudyante, kakulangan sa mga classroom, shifting sa class schedule at implementasyon ng blended learning. Ilan sa mga dadalawin ng ACT Teachers Party List ay ang Batasan Hills National High School at ang Melencio Elementary School. Targeting puntahan ng Caloocan Central Elementary School at ang Francisco High School sa Quezon City na naapektuhan ng sunog kahapon. Ang mga makuhang impormasyon mula sa pagbisita ay magiging bahagi naman ng legislative agenda ng ACT Teachers Party List sa pagbubukas ng 20th Congress. Layunin nitong matugunan ang pangailangan ng mga pampublikong paaralan sa pamagitan naman ng responsive at progresibong polisiya. Ako si Neil Gregunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Ayan, school opening ang issue natin ngayon. Saka muna impeachment. Oo, kasi importante din to, Lakay, edukasyon. Yes. At alam niyo ating mga estudyante, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yes, oo. At sana, Lakay, yung mga problema, kasi di ba tubig, nababanggit ng Pangulo, yung problema sa tubig sa mga public schools, Lakay. Sino ba yung mga Edniel? Ayan, Boy, Val Gonzales, i-check nyo yung mga palikuran. Yung mga water supply, lalo na yung mga CR. Yung mga toilet ng mga public schools, kung sagana ba sa tubig yan. Malinis ba? Maayos ba? Hindi ba barado? Kasi di ba yung hygiene, Lakay, ng kabataan, importante yan. Baka mamaya dyan pa magkasakit yung mga bata. Tsaka, lalo yung mga bata sa elementary, tinuturuan natin ng cleanliness, di ba? Yes, pagkatapos mag-CR, walang tubig. Tapos nangangamu ang panghi-panghi, papasintabi ito. Sige, Edwin muna. Si Edwin naman, ang resolusyon. Mayroon daw pong resolusyon na isinusulong dyan sa May Valenzuela para ituring na persona non grata yung 13 street gang sa Valenzuela. RH23, Edwin Duque. Edwin. Anong ginagawa ng police chief dyan? Ayan, Mayor West street gang pala dyan. Abay, kailan pa bang iparating kay PNP Chief General Nicolas Torre yan? Edwin. Tama silin na Mayor Deo, napakalagang anunsyo ito sa mga estudyante at mga magulang, lalo na ngayong unang araw na pasukan. Dahil napasugod dito si Mayor Wes Gatchalian, pati si NPD Director General Josely Tuligan. Dahil inilabas na itong resolusyon ng Sangguniang Bayan, kaugnay doon sa pagdideklara ng persona ng grata nitong 13 gang na naghihikayat para hikayatin ng mga estudyante. Pagkatapos mahikayat ay binubugbog yung iba
at nakakaranas ng pananakit ng kanilang mga katawan. Kaya ngayong umaga, binanggit ni Mayor Wes Gatchalian itong 13 gang, itong TBS, ito yung True Brown Style, itong LBS o itong Little Brown Style, Template Style, at iba-iba, papagitin ko na Mayor para marinig ko mga magulang. Itong BB Hood, MPC ISP Hood, itong PMC Hood, Dirty Rose Locos Hood, at Dutch to Hood, itong Locos, itong Barrio Liano, PSP Rosario Hood, PBS Disciplina Village, Edwin, itong Lingunan, Edwin, Eno Hood, at Original Trouble Master Gang. Ayan. Ano yan? Mga pangalan ng mga gang yan? Pangalan ng mga gang lakay. Puro mga hood-hood yan. Hoodlum mga yan. Bibihood. Yung bibihood. Kaya na-discover ito, Mayor, dahil sa reklamo ng mga magulang, dahil nabugbog yung kanilang mga anak, na mag-aaral, doon sila sa mga lugar kung saan dumadaan sila ng mga pagsubok na mapasa-pasa yung kanilang mga katawan. Kaya estudyante ito, Mayor, kaya nung natukoy at nagipag-coordinate si Mayor Wes Gatchalian sa pulis para itong palakasin itong programang pagturing ng persona ng krata sa mga gang na ito, at lahat ng membro na kaanib dito ay kailangan dumaan sila sa mga principal kapag dapat tunayang hindi nagbago at tuloy pa rin, ay posibleng matatanggal na sila sa mga paaralan. Kaya ngayon, dapat lang ma-expel niya kung gumagawa ng kalokohan. Mayor, pati lahat ng barangay chairman, nakisa na rin dito. Ayun, no? Dito nga 13 taon na ito. Sinong ginugulpi nila? Sa Valenzuela. Okay nga, Ruda. Sige. Ayan. Yan, Mayor. Mula pa rin dito sa Valenzuela, Restaurant Free. Edwin Duque nagulat sa DSRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan sinasabi natin na kaya dapat wala bang intelligence fund ang mga teachers, mga principal? Di ba dati mayroon sila? Oo nga, para tiktikan yung mga ganyan, mga leader ng mga ganggang na nambubuli. Ito mga kulit tong mga to, bata pa yan lakay, pero siga na yung mga yan. Akala mo kayang-kaya na buhayin yung sarili. Ayaw ni Vic De Leon Lima na nakikinig sa atin, nanonood pala sa atin ngayon. Ay, talaga? Nasa Baltimore, Maryland. Aba! Nagpapalamig ng bumbuna. Nasa USA, pala si parang Vic De Leon Lima. Ayan, wala ba mga rally dyan, pre? Yung mga parang sa LA? Yung mga riot. Wala ba mga pinapadeport dyan na mga immigrants? At sa ating balita, Sister L, nandyan na ba yung video natin sa RH-TV kung paano inaresto yung yung dating beauty contestant na set up, ayan, isang uniformadong pulis tsaka babaeng pulisuman yata, sikreta yata ito, Sister L. Mukha lakay naka-civilian naka-civilian, ha? Ito po mabigyan sa Attorney Nelson Borja, ayan, medyo blurred lang natin yung mukha nung law student na naging girlfriend ni Judge na nagkaroon ng LQ. Ayan. Pero may sex video, ha? Totoo kaya? Ayan. Totoo ba yun? Na batay po dun sa alegasyon ni Judge dito sa kanyang dating sinasabing dating girlfriend. Siyempre, meron silang sex video. Ayan. Nag-threaten daw po itong law student, former beauty contestant, na ilalabas sa social media ang kanilang sex video. Bira naman. Kung hindi siya magbibigyan ng 350,000 pesos. Dahil wala yatang 350,000 pesos si Judge dahil ayos ang bigyan ni Fiskal. Ayan. Fiskal yung misis Ayan. Nag-agree sila na, sige, 50,000 muna ang down payment. Hulugan muna, ha? Nagkita sila sa isa Summit Hotel noong Miyerkules, dahong alas 2 ng hapon, at dito na isinagawa ang entrapment operation.
Di ba nakita mo na yung picture nung ano masabi mo, ha? Picture ni Judge at saka picture ni beauty Ang contestant. masasabi ko lang kay Judge, nakakaiya ka naman. At ayon na sa ating bubit, ayan, siyempre may influensya si Judge. Oo naman, lakay. Estudyante pa lang itong... Pero sabi na ating bubit sa Tacloban na Sister L, may kapwa judges itong si Judge, ang galit sa kanya dahil dun sa ginawa sa estudyante. Mukhang hindi sila palo, yung kumbinisido. Hindi siya parang sa kilala ka namin, hindi ikaw yung tipo ng tao na ganyan, di ba? Kaya tinatawagan natin ang mga taga Padre Faura. Ayan. Baka pwedeng, yung mga ganitong kaso, Sister L, ha? Maaring kaso ito ng disbarment. Ayan. Alam mo lakay, kung ako kay Beauty Queen, babalikan ko si Josh. Disbarment ka sa akin, te. Ganon. Okay, sige. Tingnan natin kung anong may papayo ni Attorney Nelson Borja. Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang nasabing dating girlfriend ni Judge, law student sa anong school nga ba yun? Anong school estudyante rin yata si Jimmy angay-angay dito eh. Diyan siya nag-aaral. Pero hindi naman si Jimmy yung bubit mo. Hindi. Iba ang bubit nila ka. Siyempre. Hindi si Jimmy. Si Judge at saka yung law student ay nagkakilala sa Leyte Colleges. Sa Tacloban na Sister L. At sabi nga na ating bubit, dahil hindi maganda ang reputation ni Judge sa kanyang mga estudyanteng babae, ayan, sinuspend siya sa pagtuturo. Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang estudyante na kinasuhan ni Judge ng anong kaso ba yung i-final sa kanya? Ayan, parang may kinalaman ito sa extortion. Robbery, extortion in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayan. At buti na lamang, hindi rin ayon kay Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Nolito Getigan, ang naging bail Sister L ng former beauty contestant ay 10,000 pesos. 10,000. Buti hindi mo lakalay, pero pera pa rin nag-produce ng pera yung law student, beauty queen. Dahil 10,000 lang Sister L, pero tumagal pa ng 2 days sa kulungan bago lumaya. Pira. Ang nasabing ay Manang Milky, ayan, si Tita Ching Suba nga pala yung sinasabi natin kaninang uncle niya si Epifanio de los Santos. Ayan. Si dating Press Undersecretary Ching Suba, na naglingkod sa 4 o 5 presidente. Yung tagal na sa Malacanang. Ay Tita Ching, good morning po. Kumusta na po kayo? Ayan. Hindi ka na nagtetext kasi nakalimutan. Ayon na sa ating bubit, ang law student Sister L na nakulong matapos kasuhan ng kanyang dating boyfriend na Judge na binantang ilalabas to ang kanilang sex video kundi siya magbibigay ng 350,000 pesos ay si Miss Oy, Kong Ega Erice, birthday mo pala, ha? Happy birthday, Kong Ega Erice. Ikaw, di ka nagpaparamdam, ha? Ayan. Para nakita ko nung currency Kong Egay ba yun? Doon diba, yung doon sa Thanksgiving ni Senator Kiko. Ayan. Si Kong Egay nga pala yun, ano? Kaya pala masaya si Kong Egay, ayan. Siyempre, panalo rin na congressman. Magkasunod pa sila ng sabay pa sila ng birthday ni Congressman Oka Malapitan. Ay, di Kong ko Oka, happy birthday, ha? Nakarami ata si Kong Oka lang. Ganun ba? Magkasunod sila. Ayan.
At happy birthday din kay Mr. Colonel Alex Sembrano, ha? Mr. Cleng Campanilla ng Sandigan 82, happy birthday. At belated happy birthday kay Jer Alex Yano. Ayan. Sabi rito, pakibati ulit si Jer Alex Yano kasi hindi pa nagpaparamdam. Pagka walang paramdam, kailangan na nire-remind na kaya, no? Ayan, At happy birthday din kay Dong Maulyon ng Angeles City. Binabati ni Attorney Jojo Rivera. Oy, Father Lito Jimenez. Ayan, happy birthday. Binabati ka ni Bishop Joel Porlares at Bishop Buddy Ballesteros. Happy birthday din kay Kuyang Colonel Ronald Bautista, Mayor Aika Ponce. Ayan, ay ating Sister Jingjing Rivera, happy birthday. Noble Nolan Sudario at yung aking magandang kumari nga pala si Patricia Lapid. Happy birthday, Pat. Ayan. Happy birthday, Pat. Pagbati mula kay Ian at Tali Lapid. At happy birthday din kay Attorney former Director NBI Magtanggol Gatdula. Aba, Brad, birthday mo pala, ha? Di ka nagpaparamdam, ha? Binabati ka ng mga kapans. Ayan, mga taga TLK. Namimiss ka na raw sa TLK. At happy birthday din kay Beth Olier mula kay Kaloy Pascual Jr. At happy birth anniversary Sister El kasi wala na siya ha. Sinundan ni Lord. The late Senator Eva Estrada Calao. Ayan. Binabati ni naalala ni Berosiful Chodoro Calao IV. At pagbati mula sa mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge sa 136. Ang nasabing former beauty queen, beauty contestant ay itago na natin sa pangalang Miss Amy. Si alias Amy. Amy, ayan. Yun nga yung pangalan sa kanya lakay alias Amy. Amy, ayan. Akala ko Amparo Amy pala. Amy. Amparo Muñoz yan, dati Miss Universe. Palayaw niya Amy. Amy. Kala ko Amparo. Naging shota ni Aga Mulak. Sila kayo. Baka mamaya ma-mix-mix yung mga tao Ito ng background. Ayan. Kailangan may background. Context ng story. Yes. At ang Gods of Padre Faura na nakikinig sa atin ngayon. Sino yan, lakay? Ang nasabing judge na nagkaroon ng affair sa kanyang estudyante sa law school dyan sa Leyte Colleges. Ayan. Na eventually ay nag-away pero sinasabi po ni judge na ewan ko si Judge may sabi o si Judge Laka yung parang yung complaint niya yung complaint niya reason para i-arrestuhin yung itong yung beauty kanya queen, ex na beauty queen. Ex na pala niya lakay? Oo naman. Oo, siguro nagkaroon sila ng LQ. Ayan. Nag-break. Ayan. Pero bakit dun sa selfie parang hindi pa lang ngiti si Judge, seryoso yung mukha mukhang seryoso, ayan, parang, sabi ko siya parang hindi makabasag pinggan seryoso lang kaganon. Si, parang walang emosyon. Hindi ko gusto ka selfie yung ganon. Gusto ko yung umingiti, lakay. Siyempre, ayan. Ang tanong, ano ang masabi ni Judge, nung misis ngayon na fiscal? Ayun, Hirap nun, hirap nun na mag-aaway, judge sa kapiskal, mag-asawa. To lakay, pagalingan na lang talaga. Reasoning na lang to. At ebidensya na lang. Fiskal tsaka judge. Ayan. Anyway, ang nasabing judge na nag-file ng complaint laban sa former beauty contestant, beauty queen, ay si Judge. Mag-judge ka muna. Charot lang. Chewing gum. Bibigyan pa tayo ng clue pero sa Leyte Colleges alam na kilala naman na siguro doon sa local. Lalo nung hinuli itong yung babae ayan pinagpestahan, talk of the town. Ayan. Ito ay wala ba kundi si Judge. Judgment Day. Bukas, judge uli yung balita natin. Laki ba naman yung mga balita mo na? Ito namang susunod mong ibububwit. Kaya nga. Kapal na mukha, mukhang pera. Baka sabihin ni
Baka magalit ang mga judge sa atin Oo, magalit sa'yo lang. Baka i-contempt tayo. Hindi naman po namin nilalahat. Hindi actually, yan yung general. Yes. Actually, may moral lesson po rito. Ayan, kailangan matuto kayo dun sa mga pagkakamali nila. Huwag tularan at huwag lang masyadong abuso. At dapat maging huwaran lakay. Maging kayo, model. Yes. Kasi may sinasabi sa law profession ngayon, Sister L. Kaya magpit si Chief Justice Alex Jesmundo na kapag isang kang judge o kaya justice at ma-involve ka sa mga kontrobersya, ay may kalalagyan ka. Ayun. Dapat lang. Ito ay si Judge R as in Romeo and Juliet. Oras, Sister L. It's 9:45. Ang oras na yan ay Hoy, what's your language? Ikaw talaga. Lakay, okay lang. Ikaw lang naman nakakarinig mo. Ba yan? Pagka sa labas sobrang, alam mo naman, mahinhin tayo konti. Nako, eto na Sister L. Mga kaibigan natin, mga abogado. Nagre-react na. Abay, gusto nang tumulong dito sa beauty queen na kinasuhan ni Judge. Kawawa lakay. Kasi ang gap pala nila na anak na lang ni Judge to lakay. Kasi 53 years old si Judge. 26 yung babae. 26 years old yung babae. 27 years ang pagitan. Alang yan. Napapahigop ako ng kape dyan. Ayan na. At asan na tayo? Okay na, nabigay mo na yung clue okay na ba? Bukas naman yung yung pera. Mukhang pera. Bira. Naglalakad na pera. Ayan, si Judge na lover boy. Bakit naman ganun si Judge? Ayan, Tsaka ang bata pa nitong babae. Sayang naman ang career nito. Ayan, nako. Nako, si Justice, tinatanong na kung sino si Judge. Ayan, sabi niya, apo na niya, sabi niya. Grabe, apo na. Sabi ni Justice, apo na niya yun Isipin mo yun lakay, 27 years. Kaya alam mo lakay, sabi talaga nung iba, biruan ng iba, lalo na yung mga ka-age ko na wala pang jowa, ganyan, or hindi pa kinakasal, sabi nila lakay, baka hindi pa ipinapanganak ang magiging asawa ko. Kita mo, sabi ko sa'yo, nakikinig yung mga taga Padre Faura sa atin, Sister May nag-message ba sa'yo? Ayan. Hello po sa mga gods of Padre Faura. Ayan, lalo mahigpit si, si Chief Justice, Alex Jesmundo. Malamang sa malamang lakay, alam niya na yan. Ay, ayan. Ito ngayon yung balita nating yung judge din. Yung makapalang muka, mukhang pera. Ayan, may mga justice na rin nagtatanong, sino siya? Ayan, Ito lang kayong malupit. Alin. Yung sinukwento mong milyon-milyon yung hiningi, nakakulimbat ng 25 million Nagpapadagdag pa ng 10. Grabe naman na yun siya. Sinabi mo talaga. Ay, nako talaga. Akala ko ba lakay ang trabaho kapag lalo na ikaw ay isang abogado ay tinuturuan mong maging fair. 'Di ba? Kasi hustisya ang ibinibigay natin hindi hustisya ang binibigay nitong judge na to lakay Grabe. Ayan, pero eto na muna report lakay ni Val Gonzales dahil pamumudmod ng social pension sa mga senior citizen. Magpapatuloy daw yan ngayong buwan ayon sa DSWD. Aba, good news yan sa ating mga lolo at lola. RH5, Val Gonzales. Val? Magandang balita ito, Sister El at Mayor, doon sa mga senior citizen o doon sa mga nakatatanda. Dahil ngayong buwan ay tuloy-tuloy ang pamamahagi ng social pension grants ng DSWD Field Office NCR sa mga senior citizen dito sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, nakapagbigay na sila ng pension sa mga lungsod ng Caloocan, Botas at maging sa San Juan. Kabilang sa mga nakatanggap ng tiga 6,000 piso ang 1,330 mga benepisyaryo sa lungsod ng Caloocan, habang 1,548 1,548 na benepisyaryo naman sa Botas ang nakatanggap din ng tulad na halaga. At sa San Juan City, nabigyan na rin ang 1,144 na mga benepisyaryo. Ang nasabing programa ay naglalayong tulungan ng mga indigent na senior citizen. Ang pagtaas ng social pension sa mga senior citizen
ay isang mandato sa ilalim ng Republic Act 11916 upang maalalayan ang mga indigent na lolo at mga lola na mabigyan ng dagdag na suporta sa kanilang pangangailangan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Sabi ni Kuyang Jojo Arciaga. Ayan, good morning, Kuyang Sec Ilustros Dong Mendoza. Sabi ni Kuyang Jojo Arciaga, ay, grabe naman yan. Sabi niya, Happy Father's Day. Alam mo lang ito nga, sabi nag-message sa akin Sabi ba naman Happy niya? Happy Father's Day din. Kami nga 40 years sabi nung isang broadcaster. 40 years ang pagitan? Talaga? Oo. Wow. Sabi nga dito sa comment section lakay si Vic at Apolin nga, 34 years. Oh. Sino si? Sinong Pauline? Si Pauline Luna. At Vic Soto, 34 years daw ang gap. Oo nga. Kaya talaga hindi dapat mawala ng pag-asa, ng hope yung ibang wala pang love life. Yes. Baka po kasi yung future ninyo ay hindi pa po pinapanganak. Good morning, Dr. Ferdinand Pagdilaw, Mayor Lyson, ayan kay Dr. Aguila at kay Boss Ray. Ray Langit, ayan. Hello po. Si Efren Peña Florida, ang teacher sa Cariton Classroom. Ayan. Salamat, boss. At good morning kay Mr. Michael is my guy. Hi, Ninong MG. Ayan, anong hall ka na, bossing? Ayan, nasa 18 hall ka. Nasa 18 hall ka na ba o 9 hall lang? Exercise niya yata yan lang ang parang Congressman GP Pagiernos lang yan Hi, Kong GP. Araw-araw yan na 9 holes naman. Ayan, alas 5 yata 8 o'clock, 9 o'clock tapos na siya. Ayan, ang sabi ni Mr. Michael is my guy, ang opening ng foreign exchange trading sa Forex, ang dollar 56 pesos and 25 centavos. Ayan. Malungkot yung iba dyan. 56 lang Maliit. At ang malupit, Raymond, ayan, di ka na nag-report ha? Anong sabi ni Manang Aimee ha? Nagulat daw siya doon sa sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na ang VP Sara at Manang Aimee ay magtatandem sa 2028 presidential elections. Sara Aimee tandem. Nagulat pala siya doon. Anong sabi mo dong, totoo na ba ito dong, Mr. President? May blessing ka ba rito? Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, putang ina, huwag mong pasukin yung trabaho. Pero gaba lang. Huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. Pero kung sabi mo, trabaho ko ng presidente, sus Marius, sweldo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sweldo ko. Totoo lang. Sabi ko, hindi, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, ano-ano. Kung saan-saan ka na lang. Ayan. Kaya presidente na ng TODA. Mas maliit pa yung hawakan mo, hindi buong bansa. Pero iba na ang sitwasyon ngayon na Dong. Ayan. Kaya mukhang namumuo na ang Sara Aimee ha. Kaaga naman yan. Di pa nanunumpa yung mga nanalo sa eleksyon na May 12. Nanumpa na pero yung iba lakay, hindi pa sila nakakaupo. Hindi pala nag-start ng kanilang term. Yes. Nanumpa na pero patawid pa lang tayo lakay. Dahil sa June 30, 12:01 pa sila. Ayan, yes. Matatapos na yung mga graduate na at papalit na yung mga bagong papasok. Ayan. Ang politika daw kasi Sister L,
parang drugs din eh. Oh, bakit? Addictive. Your business is our business. Nakakaloka. Pagkausapang politika, kaya usapang negosyo muna tayo, Lakay, dahil ang Mercedes-Benz naglabas ng bagong plug-in hybrid na EV cars. Tingnan natin kung ano ito. Balita mo sa Balita Negosyo, Sofia Gans. Sofia. Inilabas na ng Mercedes-Benz ang kauna-unahang plug-in hybrid electric vehicle sa bansa, ang E-Class Sedan at GLC SUV. Ayon kay Mercedes-Benz Philippines General Manager Maricar Parco, unang inilunsad ng kumpanya ang EQ full electric vehicle lineup 2 years ago at ngayon ay sinundan ng plug-in hybrids para magkaroon ng option sa mga Pilipino. Ang Mercedes-Benz E-Class E350e plug-in hybrid ay mabibili sa halagang 5.490 million pesos habang ang GLC 350e plug-in hybrid ay mabibili sa starting price na 4.890 million pesos. Dagdag ni Parco, ang Mercedes-Benz ay nakatuon sa sustainable luxury at electrification bilang pandaigdigang estratehiya ng kumpanya. Aniya, nais ng Mercedes-Benz na gawing electric ang kalahati ng kanilang produksyon pagdating ng taong 2039. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong June 13, 2025 sa halagang 56 pesos at 21 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay lang, Sofia, wala namang hilig sa Mercedes-Benz eh. Good morning, Mr. Cesar Lee. Hi, Mr. Cesar Lee. Toyota lang tayo. Toyota. Good morning sa mga taga-Toyota Alabang. Ayan, nanonood sila sa atin sa showroom. Alaka-laka ng kanilang TV dyan. Hello po. At pati pala sa nahaw na rin sina Kuyang Alex sa Flores sa Toyota Valenzuela. Shout out po. Naglagay na rin ng malaking TV sa kanilang showroom. At nanonood sa atin sa damdaming bayan. Ayan, Ring. Ayan, magkano ba? Mahal ang Mercedes-Benz, Sister L, ha? Magkano ba yun? Depende sa... kaya minsan gusto mag-road test na kayo. Sabi ko, di ko kaya yan. Baka maibangga mo pa. May nagpa-road test nga sa akin, kaya lang ayoko, KJ. Ayan, bakit? Yung kotse, pina-road test sa akin, high-tech, Sister L. May voice command. Hindi naman voice command. Kaya parang lang, Tesla ba yan? Hindi pa naman, hindi naman electric. Ewan ko lang kung may electric na sila. Hybrid, ayan. Abay, niro-road test ko dito sa dito sa Soto Street. Ayan. Soto Street, Abay, salbayan, killjoy. Bakit? Ayan. Abay, high-tech masyado, Sister L. Ayan, dun sa dashboard. Nakatingin pala sa driver yan. Di siyempre, di ba dito sa Soto Street, sa umaga, sa hapon, anday mga sexy nagja-jogging dyan. Ito talaga sila. Napapalingon ka. Napalingon ho, gano'n. Dun sa mga sexy nagja-jogging. Napagsabihan ka. Sabi nung kutsi, may alarm. alam mo sabi dun sa dashboard ng kotse, eyes on the road. Your business is bagay na bagay nga sa'yo yun. Dapat sa'yo Lakay may ganun ka. Sabi, ayoko nung kotse ito, KJ. Pero maganda yun Lakay para sa mga driver na mahilig gumamit ng cellphone, di ba? Ayun, ganun din. Pagka nagse-cellphone ka, ayan, nag-a-alarm din. At saka inaantok ka, ayan, mag-a-alarm din. Eyes on the road, keep alert, mga keep ganun. Alert, maganda yun para sa mga tutulog-tulog. Alam mo, ang kotse yan? Ayan, baka magaling si Mr. Lee Subaru. Subaru. Ayan. Inaano ka pala Subaru, Cesar, Ayan, ayoko, KJ. Napagsasabihan ka pala Lakay, ano? At yan ang kaban natin para tuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At naman po si Sister L, Elaine Apiti. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman. Oy, Miss May, ha? Sana nakikinig ang mga taga-Department of Health sa atin. Alam mo yung mga breather natin sa Freemasonry, Sister L, na may maraming fundraising. Aba yung nag-fundraising yung Lanabal Masonic Lodge sa Cavite, Miss May, ha? Papasyal sila sa atin dito bukas. Wow! At yung bahagi ng kinita nila sa fundraising nila
ibibigay sa DZRH Operation Tulong. Sana nakikinig ang mga taga-DOS para alam nila kung ano yung hinaing inilalapit ng mga kababayan natin mahirap, Ay, hindi na may mga sakit. Hindi na kailangan, actually, Lakay, hindi na kailangan pang alamin kasi araw-araw may mga pasyente ang DZRH Operation Tulong at naririnig natin anong mga ba yung problema, pangangailangan nila. Mga basic, Lakay. Total, nagmo-monitor naman kayo sa radyo. Ayan, isama niyo ang Operation Tulong. Mga taga-DOH, matinamaan kayo ng magagaling dyan. Para alam ninyo yung concern, yung hindi nyo na kailangang alamin pa kasi narinig nyo na. Para kung tinatamad kayo, di nyo masikmura na maraming nagkakasakit sa mga government hospital, hindi natutugunan. Halos araw-araw may mga namamatay. Ayan. Makinig na lang sa DZRH Operation Tulong. Nakatingin ka ng ganyan. Nalungkot ako eh. Nakakalungkot talaga. Pagkatapos, makita mo opisyal yan, pabiyahe-biyahe lang. Pera ng bayan. Mariretain pa. Ay, Diyos ko Lord, talaga. Bye-bye. Stay safe. Bye. Ingat-ingat po. Ingat po kayo. Oras, Sister L. It's a 10:06. This sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Ikaw ba'y nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho? Nagbabalik ang programang magbibigay proteksyon sa mga manggagawa. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC Work Related. Tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television, live din sa Facebook, YouTube, at www.dzrh.com.ph. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez, at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work Related. Sa ECC, protektado ang mga manggagawa. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na